So yung mga naka-temporary visa, yan yung mga bagay na iniisip nila ngayon. Paano nila may extend or ano pa yung mga possible pathway na pwede nilang pasukin para makapag-stay dito sa Canada and eventually makakuha ng permanent residency. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, medyo karugtong to guys nung last na topic natin about dun sa sinabi nga ni Mark Miller, no, na may mga talagang mapapauwi talaga guys, no. So, they are open naman talaga na sumobra guys yung mga pumasok dito sa Canada, yung mga nag-i-immigrate dito. Kaya din marami silang mga changes sa policies to restrict other immigrants na papasok dito sa Canada, no? So, na-discuss natin yan guys doon sa last na vlog natin, no? Si Omni News guys, meron siyang in-interview na immigration consultant, no? Siyempre guys, ang next question is, ngayon na naghihigpit si Canada at nandito ka na, sample, or let's say nagbabala ka na pumunta sa Canada, no? Ano yung mga options mo to stay, no? Ano yung mga pwede mong gawin para magstay with your current visa dito sa Canada, no? Yan naman yung talagang iniisip ng mga tao ngayon na nandito sa Canada, yung mga wala pang permanent visa, no? So yung mga naka-temporary visa, yan yung mga bagay na iniisip nila ngayon. Paano nila may extend or ano pa yung mga possible pathway na pwede nilang pasukin para makapag-stay dito sa Canada and eventually makakuha ng permanent residency, no? Actually guys, yung mga shinare nung immigration consultant, kinda yun na rin yung mga shinare ko sa inyo, no guys, na mga pwede nyong gawin, no? Halimbawa guys, diniscuss nila paano kung ikaw ay naka-tourist visa, no? Ano yung mga possible ways na pwede mong gawin? Pag naka-tourist visa ka, sinabi naman talaga natin noon at dinidiscourage talaga natin yan na huwag kayong pupunta rito as a tourist visa tapos maghahanap kayo ng trabaho kasi bawal po yun, no? Wala na sa picture dapat yun, no? Pero may mga nababalitaan pa rin tayo guys na mga immigrant dito sa Canada na sumusugal. Huwag po nating gagawin yan, no? Kasi talagang that is prone to abuse. At baka guys, pag dumating nga yung time na kukuha na kayo ng valid na visa, like work permit pa yan or PR yan or citizenship, baka kasi matrace yan sa inyo guys. So, hindi maganda yan sa papers nyo. Una sa lahat, wala na yung policy na nag-aalaw na i-convert ang isang temporary resident/visitor in Canada to a work permit. Kasi dati po pwede inside Canada. So ang kadalasan ng ginagawa ng mga kababayan natin or ng mga passport or rather visa required foreign nationals is magpa-flagpole sila. Pero kamakailan lang, sinuspindi na nila. Actually, kung babasahin na mabuti, actually wala na talaga ang flagpoling. Completely scrapped na. So, hindi na pwede mag-flagpole. Halimbawa, visitor ang pasok mo, na-process na yung visa, pati yung LMIA, pati yung work permit, pwede mag-flagpole, hindi na siya pwede. So, anong natitira? So, yung mga options natin dito, kailangan umuwi. Napag-usapan din nila guys yung sa student visa, no? Na kahit hindi na rin siya advisable, no? Pero guys, kapag nandito ka na as a student visa, ano yung mga pwede mong gawin, 'di ba? Sinabi doon na pwede kang mag-change ng program, 'di ba? Kailangan mong i-target guys yung program na papasukin mo talaga dito. Sinabi din natin to noon, no? Na hindi na pwedeng kahit ano na lang, right? Kailangan guys yung kukunin mo na program or kahit anong gagawin mo rito sa Canada, no? Kailangan talaga naka-pattern yon, very specific doon sa pangangailangan ng Canada para hindi ka mahirapang makakuha ng mga pathway or PNP
para sa permanent residency, right? Kasi noon, guys, no, nung 2020, nung talagang nag-boom ang international student pathway, guys, yung iba, kumukuha lang ng mga courses na madadali. Halimbawa, yung mga business admin course, di ba? Na kahit hindi naman talaga kailangan ni Canada. Kaya guys, marami din akong nakikita ngayon na nagpapalit talaga ng program, no? Kasi nga, nakikita nila na pag natapos nila yung program is wala silang masyadong opportunity for PR, no? Or PNP doon sa kinuha nila na course dahil nga doon sa mga pagbabago dito sa Canada, no? Hindi kasi katulad dati, kahit anong course lang. Kasi nga, you are banking doon sa yung mga possibility na program before na basta nag-aral ka dito sa Canada, at saka yung mga opportunities na pwede mo rin makuha pag nakakuha ka ng full-time work dito. Pero kasi ngayon, hindi na siya ganun ka-straightforward, guys, at hindi na siya ganun kadali. Kaya talagang ina-advise talaga natin, no, yung sa mga pumapasok sa international student, aralin yung mabuti, guys, kasi nga ang dami na pong nagbago doon. Make sure na kung tutuloy pa rin kayo dyan as an international student, siguro ang key points dyan is, tanungin nyo yung sarili nyo muna kung yung tinatapos nyo ba na program is meron ba yung pathway, no? Meron ba siyang pupuntahan na PNP program kung nasan kayong province, or kung meron bang PR pathway for that program, right? Kung ang sagot nyo dyan is no, mag-isip-isip na kayo, guys, no? Better to change program or maghanap pa kayo ng ibang pathway na pasok sa inyo, right? Kasi yung sa pagpapalit naman kasi ng program, guys, hindi ganun kadali kasi mahal, no? Sobrang mahal na po ngayon ng international student. At saka mostly ang trend ngayon is hindi na po parang bachelor's degree. Kailangan is naka master's degree program ka or PhD. Yan po talaga yung tingin natin na may edge talaga when you are using international student pathway for your PR pathway dito sa Canada. Punta ako sa mga international students natin. International students na naka-enroll o patuloy na pumapasok sa mga programa o kurso na masasabing hindi in demand sa Canada. Alam natin pag mga naka-PGWP yan o working as a student, nauuwi yan sa retail, sales, or restaurant. May pathway ba to permanent residency sa kanila? Meron, pero mahirap. So, yun ang pinakamatapat na sagot dun sa tanong. Luke, kung nasa programa kang hindi in demand sa Canada, pwede ka bang lumipat? Absolutely. At mas mabuting mas maaga dahil una sa lahat makakatipid kayo dahil kung hindi naman kayo talaga makakakuha ng PR from your course, for example, kung business administration, tas open naman kayo to take a course, say for example, in early childhood education or something healthcare related na papunta sa pagiging pharmacy assistant, for example. Itong mga occupations na to, Rhea, super in high demand. So, at the end of the day, you just have to ask yourself, ito bang pagpunta ninyo ng Canada, desididong ba kayo talagang magstay dito or talagang yung kaya nyo mag-make ng sacrifice, career change, or hindi talaga siya negotiable na willing din naman kayo umuwi sa Pilipinas. So, nandun yung sangandaan, kumbaga, ng decision-making process ninyo. And again, guys, paulit-ulit natin yung sinasabi, pati po si Mark Miller, sa international student pathway, guys, walang 100% guarantee na ma-PPR kayo. Wala pong ganun, no? Mag-o-open lang siya ng iba't ibang mga pathway and opportunity kasi nandito na kayo sa Canada, 'di ba? Pero para sabihin na pag nag-international student ka, at the end of your program is ma-PPR ka, wala pong ganun. Okay? So, I hope na malinaw 'yon, no? Tsaka guys, makikinig kayo dun sa mga talagang tulad nung in-interview sa Omni News, no? So kapag you are in doubt or meron talaga kayong hindi naiintindihan kahit na ni-research nyo na, huwag kayong magpapadalos-dalos, guys, no? Okay lang na medyo matagalan, basta sigurado kayo dun sa papasukin nyo. So,
I highly suggest with all the changes right now, makipag-usap kayo guys sa immigration expert or yung mga lawyer yan na talagang naiintindihan ng mabuti yung in and out, 'di ba? Ng immigration process dito sa Canada kasi guys hindi na po biro, no? Yung mga nangyayaring mga changes ngayon dito sa Canada. Right? But at the end of the day, sinabi ko na rin to guys dun sa mga nauna ko pang vlog, no? Sinabi na rin nung isa sa mga OG ng vlogging dito sa Canada. Shout out again, Mr. John Tigno, no? Sa kanya ko unang narinig to, no? Na pag pumasok ka dito sa Canada or dito sa Buhay Canada, susubukin ka talaga kung gaano mo kagusto rito sa Canada, no? So, yan siguro yung mga questions na kailangan yung sagutin sa sarili nyo, no? Gaano nyo ba kagustong magstay dito sa Canada? At lagi guys, do your own research. Huwag kayong magpadalos-dalos. Huwag kayong mahiyang magtanong, 'di ba? Sumali kayo sa mga groups na talagang willing na tumulong talaga sa inyo, no? And yun nga, if you have the means, go for consultant, no? Makipag-transact kayo sa mga legitimate na consultant dito sa Canada, no? Para talagang matulungan kayo guys, no? Sa inyong journey dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!